Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may malaking kinalaman kung paano natin mapapatagal ang buhay ng ating mga makina, ng ating sasakyan. Yung mga nakaraang vlog ko, lagi ko pong sinasabi doon, ang buhay ng ating makina ay nasa langis. Kasi po, yung langis, yan ang kanyang pinakadugo. Ngayon, kung yung dugo po niya malalason, yung dugo po niya tatabang, lalapot, at kung yung dugo po niya dudumi, at magkaroon pa ng internal bleeding, naku po, saan kaya mapupunta yung taong may ganong karamdaman? Pero kung ganun po yung ating makina, ganun din po ang mangyayari. Napakalaking problema at baka sakaling hindi po tumagal ang buhay ng ating mga makina. Yun langis po na sinasabi nating buhay ng ating makina. Meron siyang kapartner na kapag ka yun din ay nasira, ay magbibigay din ng napakalaking problema sa ating makina. At ito po yung pyesa na yan. Ayan. Ayan. Ang dami po niyan. Meron pang maliit dito. Ayan. Ngayon, sa loob ng transmission, ayan, itong mga bagong modelo ng mga transmission natin, meron ng mga molded piston at yung oil seal nun, naka-vulcanize na doon sa mga bakal. Kaya pag nasira, napakamahal. Babalikan natin yan kung paano yan nasisira at kung ano ang epekto niyan sa ating mga automatic transmission. Mga kapatid, ito po. Kung ang inyong sasakyan, tuwing umaga, pag start nyo, umuusok ng puti or minsan may pagka-bluish, baka sira na nga po yung kanyang valve stem seal. Dito yung valve stem, yan. At ito naman yung valve seal. Kapag ito pong valve seal na to ay nasira at ipinark mo sa gabi yung iyong sasakyan, nandoon, naka-standby siya ng napakahabang panahon sa buong magdamag, yun langis po na nandito sa ibabaw ng cylinder head mo. Ito po yung cylinder head, oh. Tingnan nyo po. Ayan. Yung mga langis po na nandito sa ibabaw niyan, manunuot ngayon dito kasi nga sira na itong valve seal. Manunuot, papasok dyan at dadaan dito. Kaya tingnan nyo po ito, basa yan. Oh. Dadaan ngayon dito yan at kapag in-start nyo ang inyong makina, yung langis na naipon dito, bababa doon sa combustion chamber. At kapag umandar na yung makina nyo, nagsimula na siya mag-combust, masusunog ngayon langis. Kaya uusok kayo ng puti. Lalabas yan doon sa inyong tambutso. Kung lahat ng mga oil seal na yon ay sabay-sabay na nasira, naku po, napakatinding usok ang ilalabas nyo. Yung magdamag na langis na naipon doon sa combustion chamber or doon yung mga nagdaanan dito, na, minsan kasi mga kapatid, pag in-stop nyo yung makina nyo, pwedeng ito ay nakasara, pwede naman nakabukas. Ngayon, dadaan ngayon dito yung langis sa buong magdamag, kaya yung langis nyo papasok doon sa chamber, kaya pag paandar nyo, pag nag-combust na, idadamay niya ngayon yung langis. Susunugin niya yan at lalabas doon sa tambutso. Bakit po siya nasira? Mga kapatid, pwedeng ang oil seal natin sa mga sasakyan natin ay tumagal ng 10 taon. Yung normal na lifespan niya. Ngayon, yung iba po kasi gumagamit ng hindi magandang langis. Isa yan sa magiging problema. Meron naman, maganda yung langis niya, hindi naman siya regular na nag-change oil. Nakukulta yung langis. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, paano kung yung dugo ay makulta? Paano yung dugo ay dumumi, tumabang? Meron din naman po, yun nga, ang makina natin, patuloy yan sa pag-ikot. May mga metal shavings yan, may mga debris yan, na pumapasok din dito sa pagitan nito. Dahil ito, mga kapatid, pagod na pagod yan, ganyan ng ganyan yan. No? Ang isa sa pinakamatindi, mga kapatid, yung init. Nag-iinit, nag-overheat, yung mga goma natin tumitigas. Lalo na yan. Ayan, tumitigas yan. At pag tumigas na po yan, yan na po, magkakaproblema na. Magli-leak na yan. Para tumagal ang buhay ng valve seal, ay dapat lagi nyo pong ginagamit din ang inyong sasakyan. At dapat regular po kayong nag-change oil. Kahit na anong ganda ng langis na gamitin nyo, kung ang change oil nyo naman ay napakahaba ng interval, minsan sabi niya, oh sige, fully synthetic, 1 year ako bago mag-change oil. Eh ang problema, nandun na yung oil dilution, nandoon yung mga particles, yung mga dumi, yung mga debris, na galing doon sa mga kaskasan ng mga bakal na yan. Yan, mga kapatid, tignan nyo. Ito pong ibabaw ng barbula na yan, nakakabit po dyan yung rocker arm. At yung rocker arm na yon, habang pinapaandar nyo po yung inyong makina, nagkakaroon po ng mga kaskasan yan, metal to metal, nagkakaroon din ng pinong-pinong debris yan. At yung mga debris na yon, yung mga metal shavings na yon, pwede rin pong magdaanan dito yon. Kaya nga yung mga abrasive na mga particles na yan, isa rin po yan sa sisira nitong ating valve seal. Mababasa din tong spark plug.
So kapag laging nababasa itong spark plug, siyempre hindi magtatrabaho ng maayos yan or pwedeng hindi na nga siya mag-spark. Halimbawa sa uno, ayaw niya mag-spark, tatlo lang ang gumagana sa'yo, palyado ka. At kalaunan, masisira itong spark plug na to. Kaya pag nakita nyo may mga kulay na mumula-mula na dito yan, sira na yung spark plug. Magiging palyado siya. Lalakas ka sa lahat, lalakas ka sa langis kasi tinatapon mo na, sinusunog mo na. Lalakas ka rin sa gasolina. Umuusok ka na ng puti. Pagdaan mo sa Makati, naku, mahuhuli ka ng asbu. At kung talagang hindi nyo napapansin, kaunti na lang pala yung langis nyo, mga kapatid, sisirain niya na yung makina mo. Dahil yung langis na yan, kailangan din ng mga piston ring yan. Kailangan din ng internal parts ng makina mo, yung langis na yan, para mag-lubricate. Pero kung yan ay nauubos dahil ibinubuga na nung iyong tambucho, yung mga langis na yan, mga kapatid, naiipon dun sa muffler. Ngayon, naipagawa mo na. Tapos na, tulad nung ginawa naming Mirage dito, pinababa ko pa yung tambucho kasi pinapuno ko yun ng Joy dishwashing liquid at saka namin inalog-alog at saka namin nilinis para mawala po yung na-stuck na langis doon sa muffler. Bago natin pag-usapan yung susunod na pyesa or yung susunod na parte ng iyong makina, kami po dito sa Autorans, pag bumibili kami ng overhauling gasket, hindi namin ginagamit yung oil seal na kasama doon. Hindi namin ginagamit yung kanyang crankshaft oil seal, yung likod at yung harap. At pati yung valve seal, hindi po namin ginagamit yung mga valve seal na to sa yung nakakabit doon sa overhauling gasket. Kasi po, sa maraming pagkakataon, isinasablay kami nito. Kaya ang ginagawa po namin, bumibili kami nung brand na to, yung NOC. Ayan, yung Cortico, NOC. Kasi talagang ito, trusted, Japan talaga siya at napakaganda. Kapag ka naluluma na kasi yung sasakyan, halimbawa, itong mga crosswind na nandito, yung mga adventure na nandyan, at lalagyan namin ng crankshaft oil seal. Kasi doon madalas tumatagas sa pagitan ng transmission saka ng makina. Pagbili namin ng bago, wag mo isalpak agad yung bago. Ang ginagawa namin, tinatanggal namin yung spring sa loob. May spring kasi sa loob to. Ito, pakita ko sa inyo. Halimbawa ito, ayan. Tinatanggal namin yung spring sa loob. Babawasan namin ng 2 ikot o 3, tapos ibabalik namin para talagang lumakas yung tension niya, saktong-sakto, doon sa crankshaft, doon sa shafting. Nagkaroon na rin po kasi ng wear yung pong crankshaft na yon. Kumbaga sa kung 20 years na yan or sabihin mo 10 years na yung makina mo, edi syempre, kapag ibinalik mo yung bagong oil seal, parang medyo maluwag na siya. Kaya po ang nangyayari, nagli-leak din. After na palitan ng oil seal, nagli-leak din siya. Kaya po, ito naman ay talagang ginagawa ng ibang mga mekaniko, no? Yung talagang mga experience na, yung mga old school. Puntahan naman natin ngayon yung mismong automatic transmission. Kapag po nasobrahan kayo ng lagay ng fluid, mga kapatid, mag-o-overpressure ang inyong automatic transmission. Tandaan nyo po, ang automatic transmission natin ay nabubuhay sa pressure. Kapag ka nasira yung pinaka-pump niya, hindi rin po magkakaroon ng trabaho ang inyong automatic transmission. Siyempre, kung walang pump, walang bobomba nung inyong ATA papasok doon sa valve body. Pero mga kapatid, kapag po ang inyong fluid ay sumobra ang inilagay nyo doon sa ating automatic transmission, mau-overpressure po yan. Lalong-lalo na sa CVT. Kasi ang CVT po, mas mataas ang pressure niya compare doon sa standard na automatic transmission. At kapag po sumobra, yung fluid na inilagay nyo, nagli-leak din. Ano-ano yung mga oil seal na yon? Merong mga O-ring. Meron ding oil seal doon sa bandang dulo. At meron din po mga ganito. Ito yung mga molded piston. Karamihan po ng mga modelong transmission ngayon, gumagamit po sila ng ganito na mga molded piston. Yung pong pinaka-oil seal niya, nasa mga gilid na po, ayan o. At yung mga gilid po na to, ayan, tingnan nyo po. Ayan. Ito po matigas na oh. Ito yung molded piston na tinanggal namin dyan sa RAV4. Kapag po ito ay nasira na worn out na, sisingaw yung pressure, hindi niya na ngayon ma-press na gano'n yung mga clutches. So hindi na siya kakambyo. Ito po, tingnan nyo. Oh. Ayan, yung mga molded piston. Itong mga oil seal na to, naka-vulcanize na mismo. Naka-plant na dito sa mismo mga bakal na yan. Ayan, ito, tingnan nyo. Oh. Ang tigas na po nito. Oh. Ayan. Oh. Matitigas na yan. Yung bago nito, talagang nakatayo pa yung mga dulo, yung mga labi ng oil seal. Nandoon, kinabit na namin. Ito, matitigas na. Mga kapatid, kapag po nag-overpressure, sumobra yung fluid na inilagay nyo, o kaya hindi talaga kayo nagpapalit ng fluid, ng tamang fluid sa inyong mga sasakyan, masisira po ito.
At yung pinaka iniiwasan po talaga pagdating sa automatic transmission, yung overheat. Number 1 po yan na sumisira nitong mga goma na to. Kasi po, yung mga goma na to, mga kapatid, na nandoon sa ating automatic transmission, kapag po yan ay laging nag-overheat ang inyong langis, tumitigas po yan. At kapag po ito ay tumigas, talagang masisira. At kapag po yun ay nasira, hindi nakakambyo ang sasakyan nyo. Mga kapatid, ang isa sa pinaka-problema natin dito sa ating mga sasakyan ay yung hindi natin na ilalagay yung tamang ATF or yung tamang langis. Tulad po itong mga bagong modelo ng mga sasakyan ngayon, kaya inalis nila yung dipstick dyan. Kasi marami na pong nagdi-DIY tulad nitong mga lumang sasakyan. So nag-DIY, nilagyan ng ATF, sobra-sobra naman pala, naglagay pa ng ATF kasi mali yung kanyang way ng pag-check ng level. Chine-check niya, hindi umaandar yung makina at malamig pa. At siyempre, ang mangyayari doon, pwedeng kulang sa langis, pwedeng sobra sa langis. Ngayon, nagdagdag siya. So, nung nagdagdag siya, nung umandar na yung makina, sobra pala sa langis. Tapos ginamit niya, hindi niya alam na ganun pala ang problema. Meron naman talagang kulang yung langis, okay naman yung pagkakasukat niya, naglagay siya ng langis, ibang brand naman ang nilagay o kaya hindi sila compatible nung naiwan doon sa loob ng transmission. Kasi nagdagdag lang siya eh. So pinaghalo niya ngayon. O halimbawa na lang, itong mga example natin, itong mga ginagawa namin dito, itong Toyota Fortuner WS, nilagyan mo ng T4. Bakit ka hindi magkakamali? Parehas na parehas yung packaging. Parehas na berde, parehas yung kanyang lata. Toyota may nakalagay din sa ibaba lang T4. Doon naman sa WS, malilito po talaga kayo. Minsan, ang nalito pa nga, yung tindahan na binila namin eh. Tignan nyo mga ganon. Siyempre, DIY nyo. Kaya ang ginawa nitong mga car manufacturers na ito, inalis nila yung dipstick. Pinahirapan yung mga mekaniko, pati yung mga gustong mag-DIY. Kasi tulad itong si Toyota, talagang pag ito ay lalagyan mo ng langis, hindi pwedeng basta-basta mo lang ipapump dun sa loob. May mga ways para ma-check mo talaga ng tama yung level. May mga sinusukat pa. Yung sinasabi ko kanina, sobra sa langis, sobra sa ATF. Paano nga kung kulang? At ang tanong doon, bakit nagkulang? Ginagamit mo lang naman na regular. Mga kapatid, lagi nyong i-check ang inyong sasakyan. Kapag may nakikita kayong tumatagas na doon sa transmission nyo, o kaya doon sa flooring ng garahe nyo, tignan nyo kung anong kulay. Kung pula ba yan or medyo dark red, tignan nyo baka yan ay automatic transmission fluid. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Dalhin nyo kagad yan sa shop. Ipa-check nyo yung level ng fluid. Kung kaunti lang naman yung nabawas, padagdagan nyo at ipaayos nyo yung leak. Kasi kapag kulang ang fluid, yan po yung cooling fluid nyo, kukulangin din yung magpapalamig sa inyong transmission. At kapag nangyari yun, mag-overheat. At pag nag-overheat, sunod-sunod na po yung problema nun. Sisirain niya na yung mga oil seal, sisirain niya yung mga solenoid dahil sa sobrang init. Tapos yung ATF nyo talagang mag-oxidize na yan. At mawawalan na siya ng kwenta kapag yan ay laging na-overheat. Hindi na siya yung ATF na nilagay nyo nung bago pa. So kapag ganun na nangyari, hihina rin ang lubrication dahil kulang ang fluid nyo, masisira ang transmission nyo. So doon ho nagsisimula yun. Doon sa kulang sa fluid. Okay, paano naman nga namin malalaman kung wala naman leak? Tapos yung pala, kaunti na yung fluid. Siyempre, totoo naman po, hindi naman pwede madagdagan ng fluid yon. Kasi nga ginagamit nyo. Walang way na madagdagan, pwedeng mabawasan. Kaya po mga kapatid, regular nyong ipapacheck yan. Hindi po pwede na binili nyo, 5 taon na, hindi nyo man lang napapacheck yung fluid nyo. Kahit na every other change oil, check lang naman hindi naman kayo magdadagdag Check nyo lang yung level. At check nyo yung texture. Kung maganda pa yung fluid nyo. Kung mabaho na yung amoy, maitim na yung fluid nyo, kapag kumuha kayo ng konting sample, nilagay nyo sa tissue, maduming-madumi na, it's about time na mag-change oil kayo. Dahil kapag ang mga lubricants nyo, nag-oxidize yan, nasira ang timplada niyan, sisirain din niya itong mga oil seal na to. At dire-diretso na po ang problema. May mga kilala ko, lalong-lalo na yung mga bata pa. Karirista, talagang pinapaingay pa talaga yung mga tambucho nila. Tuwan-tuwa sila, kaya ayaw nga nila na electric vehicle kasi walang ingay. Okay, sige, nandiyan ka sa racetrack, sige, paandarin mo. O nandiyan ka sa expressway, huwag ka lang mahuhuli ng overspeeding. Tindi mo magmaneho, talagang sinasagad mo makina mo. Sobrang dami nung ikot ng mga shafting mo. Nagiinit din ang langis mo. Pinangangarera mo Magkakaproblema din ang oil seal mo. Bakit? Yung mga karirista po, pag yan ay lumaban, pag yan ay nandoon na sa racetrack, pagkatapos ng kanilang laban, dadalhin nila, iuwi nila yung sasakyan nila at aayusin ulit nila yun. At kasama sa mga pinapalitan itong mga to.
Eh ikaw, hindi ka naman nagpapalit, uuwi ka sa bahay mo, tapos, sarap, bilis ng sasakyan ko. Pero yung wear and tear na nai-produce nung ginawa mong pagmamaneho sa langis mo, sa mga bakal mo, doon sa loob ng makina mo, at sa oil seal mo, mga kapatid, delikado yun. Kasi yung tindi, nung stress na inabot ng makina mo, may metal shavings yun, may mga debris na naman doon. Tapos hahalo sa langis yun. Tapos pupunta rito, yung abrasion, nandun, masisira ito. Yung clutch natin, yung preno natin, kung madumi na yung inyong fluid at hindi kayo nagpapalit, sisirain din po talaga yan. Lalong-lalo na yung fluid natin, hygroscopic yan. Kapag iyan ay nahanginan, kakalawangin at hahalo dun sa fluid nyo. Ngayon, yung cylinder nyo dun sa loob, kakalawangin yun. At pagka kinalawang yon, halimbawa, hindi mo ginamit ng ilang araw, okay, nagkalawang yon. Tapos ginamit mo, nagaganyanan yung mga rubber caps dun sa loob ng brake master sa primary, saka sa secondary. Masisira yung goma. Siyempre, lulusutan ka ng preno, lulusutan ka ng clutch. Sira din. Kapag sobrang dumi na ng inyong brake fluids, palitan na po yan. At wag po kayong bibili ng mga fluids na mahinang klase. Kailangan po yung magagandang klase ng fluid ang bibili nyo. Mga kapatid, dahil kami, si Autorans, meron akong 4x4 dito. Madalas na nagkakaproblema yung oil seal namin doon sa aming 4x4, doon sa differential, saka doon sa mga axle. Kasi nga, lagi naman namin yung inilulubog sa baha, lalo na pag nagte-trail kami. Minsan, buti sana kung malinis na tubig yung lulubugan niya. Talaga, minsan putik, napakadumi, may mga buhangin pa. So, papasok doon yun sa pagitan ng oil seal, saka sa pagitan ng axle, o kaya doon sa differential. Kapag ka napabayaan mo, yun ang sisira talaga ng oil seal. Kaya po, kapag po kayo ay bumabiyahe at nailusong nyo sa baha ang inyong mga sasakyan, make sure po, sana ipalinis nyo. Pabuksan nyo ang mga preno nyo, ipalinis nyo yung mga portion na inabot nung dumi na yon, nung maduming tubig, ipalinis nyo po yan. Kasi hindi po yan magtatagal, masisira yan. Ngayon, ito po ang problema. Halimbawa, sira na nga yung oil seal, inilubog nyo sa baha, pinasok ng tubig, madadamay ngayon yung differential nyo, yung mga gears dun sa loob kasi magkakaroon ng tubig yung gear oil nyo. Magiging brown yan, magiging tsokolate yan. Sisirain ngayon yung differential nyo nang hindi nyo nalalaman. Mapapansin nyo na lang, bumabiyahe kayo dyan sa superhighway, sa NLEX, sa SLEX, SCTEX, TPLEX. Bakit umuugong? Bakit mayroong ugong? Kasi na-damage na yung differential nyo. Kasi pwedeng nabawasan na rin ang gear oil nyo at napasok pa ng tubig, masisira po yun. Uugong yun. Yung mga gears nyo doon, yung mga spider gear doon, pati yung mga wheel bearing. Ito yung last na ipapakita ko sa inyo. Marami pang iba pero sobrang haba na po tayo Kaya ito, papakita ko po sa inyo to. Ito yung shock absorber. Nagpalit ako dito sa sasakyan ko. Medyo mahal May aray. 6,800 isa. Pero kailangan kong palitan kasi pag hindi ko siya pinalitan, pati yung ibang mga suspension parts, idadami niya. Yung stabilizer link, yung tie rod, yung mga ball joints, idadami niya dahil hindi na maganda yung bagsak. Pero alam niyo ba mga kapatid ko ano ang naging problema nito? Siguro sa katandaan na rin. Kaya lang nung mabuksan ko, sira na pala yung kanyang rubber boots dito. Kaya may portion nga na may kalawang na dito. Nasira yung rubber boots niya, yung pinakatakip niya. So ngayon, every time na ginagamit ko yan, yung sasakyan na to, di syempre pag nadaan ako sa konting mga tubig-tubig dyan, yung mga dumi-dumi dyan, yung talsik nung dumi na yon, yung maduming tubig, may halong buhangin, may halong lupa, at kung ano-ano pa pumupunta rito. Ito may oil seal po yan dyan So dahil sa pumapasok siya dito, aakyat baba itong shafting na to, pumasok ngayon yung dumi dun sa kaloob-looban ng oil seal, nasira, tumagas yung fluid. Gas shock to, pero tignan nyo, ayaw umabante. So ayaw umangat. Nasira ngayon to. Yun po mga kapatid, dahil nasira yung rubber boots. Kaya tingnan nyo po ngayon yung mga sasakyan nyo, baka yung mga shock absorber nyo sa harapan, sira yung rubber boots. Nako, mura lang po yan. May nabibili po niyan, papalitan nyo kagad para tumagal ang buhay ng inyong mga shock absorbers. Napakahirap tansyahin ng lifespan ng mga oil seal na yan, yung mga goma na yan. Ang isa sa mga nagiging problema talaga, yung overheat, yung chemical na ginamit, yung rubber na ginamit. Naku mga kapatid, ito isa sa pinakamalaking issue kasi dito Yung mga European cars, mga US cars, at yung ibang mga magagandang Japanese cars, yung mga top of the line, bihirang magkaproblema sa mga oil seal. Kasi nga, yung gomang ginagamit nila dyan, magandang klase ng goma. Matindi siya na humaharap doon sa mataas na temperatura, yung mga langis na yan. At pati yung friction,
yung pag-ikot ng mga bakal ng mga shafting na yan, kayang-kaya niya. Hindi siya kaagad napupudpud at hindi siya tumitigas. Yung mga bagong sasakyan ngayon, ayoko magsalita kung saan made. Mga kapatid, bantayan nyo yung mga oil seal niyan. Baka yung mga ginamit na goma kasi, yun ang magiging problema. Kaya po, kung meron kayong sasakyan dyan, na medyo may mga tagas-tagas na, paabatan nyo na yan. Kasi meron namang nabibiling magandang mga oil seal. Para mapalitan kagad kung yan ay nandoon lang sa axle, kung yan ay nandoon lang sa differential, o kaya sa mga camshaft, pwede nyo na may pagawa kagad yan para hindi na nagdudumi yung makina nyo at hindi kayo nag-uubos ng langis. Kasi po, habang yung langis nyo nauubos at nababawasan, nagkokos yan doon sa makina nyo or sa transmission nyo or sa differential nyo, pati sa rack and pinion nyo. Lahat ng mga parts na ginagamitan ng oil seal, pwedeng sumira po yan ng internal parts ng mga pyesa na yon. Kaya po, ang masasabi ko mga kapatid, alagaan natin ng todo. Yung maduming mga fluids, dapat palitan na yan. Hindi po yan pinagtatagal. Lalong-lalo na sa power steering. Dapat pinapalitan, dinidrain din po yan. Yung mga shock absorber, dapat nililinis. Yung mga chemicals, yung quality ng rubber, kung saan made yan, pati yung rotational speed ng makina mo, talagang sinasagad mo palagi. Tapos yung temperature, talagang nagbabari sa sobrang init. Mga kapatid, yan ang sumisira ng mga oil seal. Isama mo pa yung mga particulate matters, yung mga debris na yan, at isama mo pa rin, mga kapatid, hanggat maaari, huwag kayong gagamit ng stop leak na yan. Yung stop leak na yan, may mga particles yan, may mga debris yan, at para nga daw pumunta doon sa oil seal. Halimbawa, may tagas na, pupunta sa mga gilid nito yon, yung mga debris na yon, at sasarando niya. Pero hindi naman talaga na-stop. Babawasan lang niya yung tumatagas na langis, pero hindi niya talaga may stop. Ngayon, nandito yung dumi na yon, nandito yung debris na yon, okay, pinagawa mo na, naiwan pa rin sa loob ng makina mo dahil hindi ka naman nagpa-overhaul, nagpapalit ka lang ng oil seal. Ako po, delikado. So, hanggat maaari, kung may mga leaks, pagawa nyo na lang yan, papalitan nyo ng oil seal kasi medyo luma na rin. It's about time kung 10 years na yan. At mga kapatid, yung langis, napaka-importante. Tulad nga po nung Lancer na ginawa namin dito, ito, papakita ko sa inyo yung video, nung nakita namin yung mga valve seal niya, mga kapatid, 4 years old pa lang itong sasakyan na to, itong Mirage na to, pero bumigay na yung mga valve seal doon sa kanyang barbula. Sabi ko, ano ba langis na ginagamit mo? Binulong niya sa akin, blip blip. Ayun, hindi ko nasasabihin kung anong langis yon. Pero kahit naman nung una pa, nung nakita ko yung langis na yun, hindi ko yun ini-endorso dito sa aming shop. Magtiyaga na lang kayo sa mga ganitong klaseng langis. Kahit na yung mamahaling panlangis dyan, Mobil 1, Pens Oil, kung ano-ano pa. Ito, Leader, Repsol. Mga kapatid, ang gaganda ng mga langis na to. Hindi mo masasabing may fake nito kasi tulad ngayon, naubusan kami ng stock nitong 5W30 kasi nandiyan pa sa customs, hindi pa makalabas. Ibig sabihin, talagang imported. Original, hindi siya nape-fake. Ngayon, mga kapatid, kung nape-fake ang langis, napakadelikado nun. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, alagaan po natin yung ating sasakyan. Tamang langis, tamang pag-aalaga ng sasakyan, tamang brand ng oil seal, at tamang paggamit ng inyong sasakyan, tatagal po ang buhay ng ating makina. At syempre, pag tumagal ang buhay ng makina, lahat tayo happy at hindi siya magastos. Kaya mga kapatid, ito pong mga vlogs ko, isineshare ko na po sa inyo kung ano yung mga experience namin dito. Kasi hindi naman tayo habang panahon na kaya natin mag-vlog. So, may iwan yan sa YouTube. Maalala nyo pa rin po kami, itong si Autorans na nagkikwento sa inyo ng mga ganito, yung mga experience namin dito sa shop. Mga kapatid, Kadong, Cardinosa, dyan sa Eastern Samar, lagi po kayong mag-iingat. Kumusta nyo po ako sa mga bata at kay ate. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.